ang bagyo, ang baha, ang landslide, pero every year. Bakit parang first timer tayo sa Disaster. bagyo, baha, and landslide? First timer tayo lagi. Parang nagugulat tayo na nangyari. Diba? At hindi pwedeng sabihin natin na ganyan talaga ang buhay natin. Na ganyan talaga ang bansa. Alam ka naman, puro lang tayo kalungkutan naman. Hindi naman pa pwede yun. Wala bang, di ba? Oo. Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa, para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Di ba? Pangalipusta, panlalait. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun, Nelson? Okay, ayan na nga pag-usapan natin itong at panoorin natin itong sinabi ni Senator Marcoleta patungkol po dito sa biro ni Vice Ganda na nakakasakit na siya ng ibang tao para lang pagtawanan siya. So hindi yan magandang biro. At pinukol rin ni Senator Marcoleta itong mga nangyayari pong online na mga sugal, no? At ano ba ang dapat gawin dito? O ayan, nagbabanta rin itong si Marcoleta sa mga contractors rin, no? Magaling si Marcoleta kasi po tama nga yung pag-endorso ni former President Duterte dito kay Marcoleta. Hindi nasayang ang boto natin, ika nga. Kaya nga sabi ni Marcoleta, kayong mga contractors, sabihin nyo lang magkano ang binigay nyong pera dito sa mga kongresista na ito. Ayan ha. Itong online gambling na talamak, problema sa bansa natin. At itong flood control projects na tumataas na korupsyon. Ayan. Pakinggan natin si Senator Marcoleta dyan. At ito, panoorin rin natin itong speech ni Vice President Inday Sara Duterte sa Kuwait, no? Na binatikos niya itong sinabi ni Bongbong Marcos na ito raw baha natin sa Pilipinas ay new normal na raw. Si VP Sara hindi sang-ayon doon, okay? Nandidiri po si VP Sara sa ganung mga statement ni BBM, okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so unahin natin without further ado, panoorin natin ang speech ni Vice President Inday Sara Duterte. Heto, panoorin natin. Every year, balik-balik. Ang bagyo, ang baha, ang landslide, pero every year. Bakit parang first timer tayo sa Disaster. bagyo, baha, and landslide? First timer tayo lagi. Parang nagugulat tayo na nangyari. Diba? Kasi si VP Sara is the kind of leader na kung alam natin na dumaan na yung problema na yan last year, hindi na yan uulitin by the following year. Ganyan po magtrabaho ang mga Duterte. Tingnan nyo, yung panahon po ni former President Duterte, nung siya ay presidente, nakakita ka ba ng baha na abot lieg sa panahon ni Duterte? Wala. Kasi po, grabe yung disiplina ng administrasyong Duterte. Yung dredging sa mga kanal, laging nililinis nila ng DPWH.
because si Tatay Digong was very strict at that time. So kitang-kita mo ngayon sa administrasyong Marcos, sa pag-handle niya, walang disiplina itong administrasyon na ito. Kaya ang baha, alam na ni Bongbong Marcos na every year may baha, may problema sa flood control projects, wala pa rin siyang ginagawa. So ngayon, ang ginagawa niya is to blame na lang, blame game. Instead na susolusyonan mo yung problema ng flood control dahil bumabaha. Ang ginawa niya, pinaimbestiga. Tama man niyang pinaimbestigahan niya. Bakit ngayon lang? Kasi ako nang sumagot. Busy kasi sila sa pag-investigate sa confidential funds ni BP Sara. Namumulitika kasi. At hindi pwedeng sabihin natin na ganyan talaga ang buhay natin. Na ganyan talaga ang bansa natin. Sabi niyo, normal eh. Diba? Hindi normal yan. Sabi ni BP Sara, hindi normal yan. Sa mga matitinong leader, hindi po normal yan. Pero sa mga bangag na leader, sasabihin, normal yan. Kasi hindi kaya niyang solusyonan eh. Hindi. Sinasabi ko sa inyo, pag merong dumaan na Yolanda ulit dyan sa atin, sigurado ako, Yolanda na naman ang mangyayari. No joke. Kasi yung Yolanda, super typhoon. Ang ibig sabihin ni BP Sara, kapag meron na namang super typhoon na mangyari sa Pilipinas, balik na naman yung problema na yun. Ganyan ka hindi handa ang ating bayan. Partida pa yan ha. Yung mga bagyo ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos, mahina na bagyo lang yan ha. Hindi kagaya nung panahon ni former President Duterte na sobrang lakas yung ulan at bagyo at that time. Pero ngayon, wala. Yung mga bagyo na dumaan dyan sa Maynila, weak lang yung bagyo na yun. Weak, kagaya ng presidente, weak lang. Pero magtataka ka, bakit umabot sa leeg yung baha? Di ba? Kaya dapat tinututukan natin yun kasi alam natin na darating yan every year. Correct. Sa ating bayan. Kaya dapat pinaghahandaan yan na hindi ka na naggugulat o hindi ka na nagpapanik o hindi ka na kamot ng ulo mo Si Bongbong yun kasi ano sasabihin? Ganyan talaga yan. Hindi pwede na ganyan. Nakikita natin ang handaan ng ibang bansa. So, ibig sabihin, hindi siya imposible. Hindi siya impossible dream. Kasi, I'm sure, nakita nyo na yan. Kung saan man kayo galing, o kung dito man sa Kuwait, o kung saan bansa man kayo galing. Kaya yan yung mga hindi ko alam bakit nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero bakit natigil? Natigil kasi. Natigil. Nag-promise si Bongbong Marcos na ipatuloy niya yung mga big ticket projects ni Duterte. Hindi kasi tinuloy ni Bongbong Marcos. Look at what happened now. Problema. Kasi alam naman natin kung anong gusto natin makita para sa ating bayan. Alam natin kung anong pangarap natin para sa ating bayan. Pero bakit hindi natin nakikita? Nakikita natin sa ibang bansa. Alam nyo, kami, yung iba sa inyo siguro, dinala na ang pamilya, kung nasaan man kayo sa abroad, or naiwan doon. Kami, mga naiwan doon, na walang planong umalis sa Pilipinas. Ayaw namin magtiis
ng hindi maayos, madumi, walang disiplina. Ayaw namin magtiis sa ganon. Kasi gusto namin kung ano yung maganda sa ibang bansa, yun ang nakikita at naiwan natin para sa ating pamilya. At sa mga susunod sa atin. Dahil patapos na tayo, di ba? 28 years old na tayo. Malapit na tayo mag-retire. Malapit na ma-expire. Malapit na mag-expire. Diba? So yung mga susunod sa atin, yung mga anak natin, mga apo natin sa tuhod, huwag niyong sabihin sa akin na hanggang ano na pa tayo, 2025, pagdating ng 2060, magugulat pa rin sila sa bagyo. Uy, may bagyo. Uy, may landslide. Hindi pwede yun. Or iikot-ikot pa rin sila kahit saan para humingi ng tulong pinansyal sa pagpapagamot. Pwede. Hindi ganoon. Ayaw natin magtiis. Gusto natin kung ano yung meron maganda sa ibang bansa, meron din ang Pilipinas. Tayo. Paano natin magawa yon? Sa pagtutulungan natin na ibalik at ituloy ang pagbabago para sa ating bayan. Alam mo, no? Papunta na tayo sa 9-day, ma'am. Ano oras na? Basta ikaw lang ang presidente. Kasi naman, merong nag-aantay sa akin alas 6 mamaya. Ayaw niya. Bakit mga kalaban ninyo yun ng mga Pilipino? Joke lang. Mga kalaban ninyo yun sila? No. Kasi sabi nila, nung ginagawa namin yung event dito sa Kuwait, sabi, hindi pwede na magsama sa isang programa. Sabi ko, alam niyo, kung anong sasabihin ko, sinabihan ko yung kasama ko sa opisina, kung anong sasabihin ko sa unang programa, yan din yung sasabihin ko sa pangalawa. Uulitin ko yun. Lahat yun. 1 oras at kalahati. 1 oras at kalahati. Uulitin ko lahat yun. So sabi ko, pwede ba, isahin na lang natin yan para So sabi nila, hindi daw sila, ayaw daw nila sa inyo. Joke lang. Hindi pa din tayo magkasya kasi 200 sila. Mamaya, ipa-play pa ko yung video ni Marcoleta. Hintay lang kayo. Tapos ang 100, saan natin ilagay ang 200 dito? Kulang na. Dapat importante kasing pakinggan natin ang mga reaksyon ni VP Sara sa latest issues. Paghiwalay talaga kasi ang venue natin hindi kaya ang 1,100. So, sa pagsasara, huwag natin kalimutan lagi ang pagpapasalamat sa Diyos, Allah, sa lahat na binigay niya para sa buhay natin. Kahit sobrang liit niyan, kailangan magpasalamat tayo. Dahil kahit maliit yan sa paningin natin, malaki yan para sa ibang tao. Kasi wala silang ganyan. Kaya hindi natin alam kung anong pinagdadaanan Si Bongbong Marcos walang ganyan iba. Ang nakatutok lang tayo sa kung anong wala tayo. Pero hindi tayo nagpapasalamat sa kung anong meron tayo. Pero wala yan doon sa ibang tao. Kailangan natin ng pagpapasalamat. Yung kasama namin sa bahay, galing yun siya, household staff ang trabaho niya noon. Galing siya abroad. Tapos, isang beses, nagkwentuhan kami. Matagal na yan siya sa amin. Mga sobrang 10 years na siguro yan si Manang. Tinanong ko siya, sabi ko, ano yung naranasan mo nung naging household staff ka sa abroad? Sabi niya, mahirap
Kasi hindi ka naman binibigyan ng tulog eh. Matutulog ka lang kapag walang utos. Yan lang yung tulog mo. Hindi yung tulad sa atin dito sa Pilipinas na kapag alas 9 na alas 10, matutulog na ang tao tapos gigising ng alas 5, alas 6 na umaga. Sabi niya doon, pag tumigil ang utos, matutulog ka. Hindi din nag-loading kasi. walang Video. para sa kanila. Kasi Walang para sa kanila. live po itong Ang ni-record. kain para lang sa kung sino yung may-ari ng bahay. So kung may maiwan, swerte ka. Kung walang naiwan, mag-antay ka sa susunod sa Pilipinas. Sabi niya, sabi ko, nagtanong ako, bakit ka umuwi? Kasi tinanong ko yung sweldo. Dito yung sweldo. Kasi putol-putol eh. Punta na tayo dito, ano ha? Basta yun lang yung nasabi ni VP Sara na mahirap ang buhay ng Pilipinas. Dahil meron tayong gobyerno na walang pakialam sa atin. Yun ang pulot dulo ng speech ni VP Sara eh. Kaya wag kalimutan, 2028, iboto natin si VP Sara. VP Sara talaga. Para lahat ng problema, lahat ng mga issues, ng mga baha, droga, krimen, online gambling, wala. Lahat yan. Eradicate yan lahat pag si VP Sara na ang maging presidente. O, punta tayo dito kay Marcoleta. Prove. Kung halimbawa yung regulasyon na isa sa mga scheme na pwede natin pagpilian. Halimbawa, Ito pinag-usapan ni Marcoleta dito yung patungkol sa sugal, na sa sugal at saka itong flood control na problema ng Pilipinas ngayon, at na-insert ang usapin patungkol kay Vice Ganda. At sabi ng iba, Vice Pangit. Nabanggit na ito palang si Vice Ganda ay may something wrong sa kanyang personality, no? Parang ang daming insecurities sa kanyang buhay. Ito, pakinggan natin si Marcoleta. nagbutuhan tayo, total ban o Regulation. Alam mo, matatalo yung regulation dahil nga itong PAGCOR na to, wala ka akong Oo. naipapakita Tama. nakatibay na nakapagre-regulate siya eh. Hindi effective sa trabaho. Oo. Napapasama pa nga yung iba ako eh. So, dapat na talaga nating alisin yung online gambling na yan. Tignan mo ka ako yung isang online game operator na DG Plus. DG Plus. Yan yata. DG Plus, yan ang nag-sponsor kay Vice Ganda. Ako yung nag-sponsor nung isang Concert. ng isang concert. Isipin mo, gagamit ka ng mga, alam nila, sikat na tao yun eh. Sikat. Influencer. Basta alam lang nila sikat yung tao. Hindi na nila iniisip kung sira ulo yun o hindi. Di ba? Si Raulo pala ito si Vice. Yan ang kamalian ng DG Plus. Kinuha nila si Vice Ganda na wala, kapareha lang sila. Basta online gambling. Tama lang na si Vice Ganda siguro ang kinuha nila. Kasi sabi ni Marcoleta, si Raulo raw ito si Vice Ganda eh. Tama lang pala. Kaya yung mga nagsusugal, nasisira rin ng ulo. Di ba? Oo nga, tama. Isipin, ang kanyang gawain magpatawa. Okay naman yun. Marami naman tayong komedya. Maraming komedyante. Nakita mo naman yung mga institusyon sa komedya. Dolphy. King of Comedy. Sino ang makikipagdebate na yung mga tao ngayon nakapagbigay ng talagang kasiyahan, pagpapasaya sa marami nating kababayan? Lalong-lalo na sa kahirapan ng buhay, di ba? Panchito, di ba?
Aping Daldal, Chiquito, marami. Hindi, pagpapasaya, isang lehitimong gawain, isang lehitimong profesyon. At talaga namang kailangan. Ang komedyante po ay lehitimong profesyon na hindi dapat nating maliitin. Isang lipo. Ngunit, subalit, ang ginawa ni Vice Ganda, Alam ka naman, puro lang tayo kalungkutan naman. Hindi naman pa pwede yun. Wala bang, di ba? Oo. Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa, para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Di ba? Pangalipusta, panlalait. hindi na maganda yon. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun, Nelson? Parang binanggit nyo kanina, parang Pareto. Sunog si Vice Ganda. Sunog siya. Ikaw lang sumaya. Pero yung isa ay pinalungkot mo. Hindi, malayo ang Pareto ron eh. Meron doktrina pa yun, kaya ayoko na lang palawakin. Ang ibig ko sabihin doon, kung talagang ang gawain mo, kung talagang legitimate, ba't di ka ba makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Si Vice Ganda, hindi siya marunong magpatawa na hindi man lait ng iba. That means, wala ka. Ang layo mo sa kalingkingan ni na Dolphy, ni na sino yon yung magaling mag-comedy sa TV5, sa si GMA na ba yon? Yung kamukha ko raw, si Michael V. Ayan. Magaling si Michael V magpatawa, ha? Na hindi nanalait ng iba. Kamukha ko raw yun eh. Kamukha ko ba? Siguro pwedeng tanungin eh. Wala bang kamag-anak yun na magpapayo sa kanya? Yun talagang tunay na kamag-anak. Kaibigan. Kaibigan kaya. Nakakaawa eh. Di ba? Sino bang tao ang masasabi mo na walang kapintasan? Naaawa sila sa iyo, Vice, ha? Imagine that one. Kinaawaan ka na ngayon. At naman ang tao. Tama naman. Pero huwag mong gagawing katatawanan yun eh. Lalong-lalo na ikaw ang pinakamaraming kapintasan, halimbawa. Sa bagay, siya nga, may problema sa sarili niya eh. Hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Grabe. Problema yun. Alam mo, sa psychology, ang tawag doon yung cognitive dissonance. No? Marami tayong masasabing doktrina eh. Ang katapus-tapusan lang yan eh, dapat para ang ating bansa ay maging progreso. No? Lahat tayo. Ano man ang profesyon natin. Magpakasigasig tayo, magpakasipag tayo. Correct. At wag natin... Sana ang kasikatan ni Vice Ganda, ginamit niya sa magandang paraan. Hindi yung ginawa niya ang kasikatan niya na magde-divide sa atin sa Pilipinas. Kasi yung puso niya, puro galit eh. Kaya haluan ng kahit ano, yung dito ka magaling, di ba? Katulad mo, Nelson. Ito naman dito ka talaga natanyag. At meron ka namang kakayahan talaga na makapag-alay tayo ng konting pag-uusap, may bahagi natin sa ating mamamayan. Yan ang ating pagsisikapan eh. Pero para gawin natin ito, gagawa pa tayo ng ibang bagay. May ginagawa ka na nga mabuti pagkatapos pasasay mo walang net effect na maganda yun eh. Di ba? Kaya ko lang naman nasabi sapagkat ang pinag-uusapan namin noon, online games eh. Ngayon, kung ibinabawal ninyo, sabi ko, binabawal natin. Kayo na nga nagsabi kanina, nagiging salot na ng lipunan. Ako makasangkapan pa sila ng mga tao para lalo itong may palaganap, gayong nasisira na pala yung lipunan. Hindi ba? Opo. Kaya inconsistent eh. Kaya ko lang naman nasabi yun. Ayun nga, kasi nagpakita sila ng slide sa Senate na mula 2021, Noong 2021, ang online income nila, yung sa online gambling ay 18.98% lang eh. Pero as of June 2025, naging 59.92. From 6.19 billion, naging 32 billion.
Kasi Ang bilis ng paglago, Sen. nung pinapaliwanag din, lalong-lalo na nung panahon ng Pandemya. yung COVID-19, walang magawa yung doon nila naisip yan. Yung Sa mga tuwid, concentrated, kung walang masyadong aktibidad, hindi mobile lang tao, nasa mga bahay lang, lahat natatakot. Gusto naman siguro nilang i-entertain. Gumawa ngayon ng pagkakataon ngayon na ma-entertain at yun na nga, nahirati sa Doon ganon. nagsimula yun. Yung iba nga, hindi na yun, purely entertainment, naging sugal. Na-addict na yung So iba. game of chance, game of cards, game of numbers. Dito nagsimula yung paglaganap niya. Ngayon, sabi ko, wala na ba kayong ibibigay na alternative? Kasi kung boboto tayo ngayon, ban ako Bakit ka mo? Hindi ko po pwedeng Ipaasa Narinig mo yun, Bongbong Marcos? Iban. Pero si Bongbong Marcos, siya yung presidente, siya dapat ang magbaban dito, pero wala siyang ginawa. yung regulasyon mo, Pagcor, dahil wala akong tiwala sa iyo Oo nga. Alam mo nga kung ba't wala akong tiwala sa iyo? Tingnan mo na lang Kanina pa tayo ako nagtatalo Wala ka man lang akong maipakita na meron kang kakayahan na mag-regulate. Ilang ka ako yung online gaming operators ngayon. Yung sinertify mo, meron ng mahigit 60. Yung inapprove mo, may mga 20. Ito, purely online. Yung iba naman, casino at saka online. Ngayon, pwede ko bang, meron akong kopya rito Binanggit ko pa yung unang 4 na malalaki. Ang balita ko, yung unang 4 na yan, siguro mabuti pa ibigay mo sa amin na listahan kung sino ang mga beneficial owners niyan. Sino ang nakasausaw sa mga yan? Kasi baka malalaking tao yan. Kasi ang balita ko, itong unang 4 na malalaki, 85% ng industriya kontrolado nila. Yung 4 lang. 4 lang. Oo. Ang sabi ko, kung magaling ka lang regulator, yung 4 lang na yan, ang higpitan mo, baka hindi maging salot yan. Kasi 85% O ang sinasabi mo yung mga illegal, maliliit lang yung illegal Di ba? Kumbaga ako sa mga isda, puro dilis. Dilis, Puro dilis lang ang gusto. Ginagamit mo dahilan yung mga dilis. Itong mga balyena, itong mga pating na nandyan sa harap natin, hindi mo ginagalaw. Wala. Isipin, wag na doon. Ba't hindi ka makipag-usap ka ako sa mga platforms? Yung web. Sa web. 4 lang naman yan kung diyan pinagmumulan. Kasi kung wala itong mga ito, hindi makakagawa ng laro itong mga online game operators. Google Play, di ba? Google. Mada-download meron kang Amazon. Meron kang Facebook. Meron kang Twitter. Alam mo kung ano yung ang nakikita ko sa discussion, kaya inunahan ko na sila. Dito yung sinasabi mo, bakit merong naggalit-galitan. Parang ang nakikita ko, ang gusto nilang parusahan yung e-wallet. Di ba? Yung e-wallet, yung paborito mo, yung GCash. GCash, kahit wala akong cash, G lang. Yung paborito nitong mga dalagang mga nakikita natin to, yung mga Paymaya, Yang may PayPal pa merong may Shopee Pay. Itong dalawang ito, nangingiting-ngiti. Ito yung gustong parusahan. Sabi ko, teka muna. Yung baka akong e-wallet, online game ba yan? Hindi po, sabi na. Sila ba nag-develop? Developer pa ba? Sila ba yung marketer? Sila ba yung promoter? Hindi. Nakaka-impluensya ba sila nung outcome ng gaming activity? Hindi. Sa mga tweet, sabi ko, nagiging intermediary lang siya. Naging conduit. Pagka yung customer at saka yung online gaming facility, nagkasundo na sila, babayaran, pupunta dito. Yun lang pambayad. Ba't ito yung parurusahan mo? Sabi ko kay Alten ko, ikaw, at saya mo. Dito ka lang pala babase. Yun ang hinihigpitan niya. Ang saya ng buhay mo, tinghihigpitan mo. Hindi bale, ganito na lang gawin natin, sabi ko. Mr. BSP, para lang wag na nila kayong pagdiskitahan. Total kayo naman ang regulator ng e-wallet. Tandaan mo, online gaming operation, ang operator Pagcor. Yung e-wallet, ang regulator, Bangko Sentral. Sir, sabi ko,
kahit hindi pa tayo tapos, pwede ba nating pag-agreehan ngayon that we can temporarily suspend yung link ng lahat ng online game operators sa Paymaya. Lahat ng link, i-delink lahat. Hindi na magagamit. Oh, yes sir, sabi niya gano'n. Ano? Ngayon, actually po, kanya, ginawa na po namin. Ngayon, ito namang mga kasama ko, merong nagganon. Tinignan. Bakit tinasabi mo? Yan. Doon na silang umano ngayon. Kasi ang nahalata ko, yun ang gusto nilang parusahan. So sabi naman, hindi po, kaya nahingi po kami ng 48 hours. Tumira naman yung isa. Bakit kailangan pang 48 hours? Bakit ilang pang mamamatay ng mga tao? Ganito. Oh, yan, nakita. Teka muna ako. Sandali lang. Ako na nga nag-suggest, mabuti na lang merong isa na meron tayong magagamit habang pinagtatalunan pa ito. You are barking on the wrong tree. Ikaw, Kako Altenco, may problema eh. Sa pagkor. Ikaw ang hindi gumalaw. Pagkatapos ngayon, lahat Kako ng pananagutan, lahat ng responsibilidad, bibigay mo rito. Dahil Kako, may experience ako sa iyo eh. Talagang binuos ko na talaga doon. Nagso-sorry siya. Tingnan ako. Kung tatanggapin niya sorry mo. Paano ngayon ako boboto? Mapipilitan ako ngayon. Wala akong choice. Kung hindi, total ban. Kasi nga, wala kayong may provide na magandang alternative eh. Para maintindihan ng ating kababayan kung paano ang naging tayo ko doon. Ayun. Pero may isa pa hong mainit na paksa na this past few days, actually matagal na, pero itong mga nakaraang pong araw ay lumitaw ho kasi yung mga kontratista ng mga ito na yung pag binabantaan ni Marcoleta itong mga contractors na makipagtulungan sa gobyerno. Okay? Sabihin nyo magkano ang binigay nyo dito sa mga kongresista na ito? Di ba? Flood control project. Mismo ang Pangulo pa nga ang naglilitaw, naglabas. At ng mga, kung ano-anong mga korporasyon ito, Sen. At meron pa siyang website na binuo itong, isumbong mo sa Pangulo. Ayan. Isumbong daw ng mga tao ang mga alam nilang katiwalian tungkol sa flood control. Ito ang bago. At ito po yung ating papaksain na isasama ho natin ng ating mga kababayan. At meron silang magandang... Sa pamagitan ng Vox Populi natin? Vox Populi, opo. Anong itatanong natin sa kanila? May mungkahi po kasi si House Minority Leader at 4-Piece Party List Representative Marcelino Libanan. Ang sabi niya, kung gusto talaga nating matigil itong problema sa baha, bibigyan ng Kongreso ng emergency powers ang Pangulong Bongbong Marcos. Total, ang Pangulo po ang naglantad na ng mga pangalang ito o ng mga korporasyong ito. Inatasan din niya ang DPWH na i-audit ang mga proyekto. Mas maganda daw na merong congressional action para mabilis daw ho na... Akala ko ba emergency power? Bakit congressional action? Ayun nga ho, sila magbibigay sa Pangulo. Kasi may mga bureaucracy pa daw, may mga kung anong technicality, legalidad, para daw mabilis. Kagaya ng pag-i-issue na, bakit may right of way dito? Relokasyon ng mga apektadong mamamayan. Pagka magagawa ng mga flood control project, kailangan daw emergency power na para maitayo na ito at makita natin na meron talagang... Bakit? Ang problema ba right of way? O nililis lang nila yung yun nga, issue? Bakit kailangan pa ba't kailangan pambigyan natin ng Pangulo ng emergency power? Kanino ba nanggaling ang problema? Dapat magkaisa na lang yung mga contractor sa House of Representatives na itigil na ninyo yung ginagawa ninyo. Correct. Diba? Parang pagkor operator ka na, regulator ka pa. Contractor ka, congressman ka pa. Inconsistent yun Diba? Pagkatapos, yung mga pag-i-insert ng mga proyekto, paggagawa ng mga project na hindi naman... Di ba nung isang araw na-discuss natin dito, Nelson?
isang revetment. Ano? Meron siyang slope. Isip-isipin mo yung slope wala man lang kahit kawayan lang, wala Puro lupa. Nako po. Yun ang anong emergency power ang ibibigay sa presidente? Kayo na po magkusa dyan na yung pera po ng bayan, wag po ninyong lalaruin yan. Sa Martes kasi, Nelson, uumpisahan ko na yung flood control investigation na yan. Yan naman. Sa Blue Ribbon. Blue Ribbon na po ito. Dito na. Medyo challenging yan. Mahirap talaga sa laki ng problema kinakaharap natin dyan. Ngunit ako naniniwala kapag ka nakipag-cooperate ang mamamayan. Anong may emergency na ibibigay sa Pangulo? Kaya nating imbestigahan yan, makipag-cooperate lang ang taong bayan. Matukoy natin kung sino may mga kasalanan dyan. Parang nakita ko na, Sen, kung bakit emergency power ang gusto Dahil ito, nakasusunod, sa pamamagitan ng emergency power, maaaring ipatupad ng Pangulo ang realignment ng budget para pondohan ang iba pang mga kailangan laban sa pagbaha. Ayun na pa, budget na naman palang pinag-usapan. Nakita mo na. Hindi naman talaga yung ikasusugpo ng korupsyon ng kanilang direksyon dyan. Nililihis nila, itinatago nila yung tunay na problema. Isip-isipin mo na lang, isang pangkaraniwang flood control project. Pangkaraniwan yan, ito yung kalsada, Nelson. Katabi niya ilog, halimbawa. Sa mga tweet, kung ito yung kalsada, gagawa ka ng slope. Ito yung slope protection na pinag-uusapan natin. Diyan napakarami ang korupsyon na nagaganap. Doon pa lang sa slope na yon, minsan walang bakal. Pagkatapos nito, mag-meet yung slope at saka yung tinatawag na apron at saka yung sheet pile. Sheet piling yan. Mga bakal na yon ay pilit mong ibabaon sa lupa. Para hindi mag-iba. Ganito yan Pangkaraniwan, yung length ng bakal, mga 6 na metro yon. Haba, At saka yun ay talagang palulubugin mo. Kaya nga, merong makinarya, malaki yun na talagang pinupukpuk yan talaga. Para ibaon. Para ibaon yun. At kinakailangan, yung pagbabaon na yon, abutin mo yung punto na kahit na yung tinatawag na scouring, sabi nila. Kasi pag umaagos ang tubig, na yung mga lupa niya. Yung pinabaunan. Ang pinakamaraming problema rito, lalabas ito Kung sinabi mo 6 na metro. Ang gagawin nila, minsan 3, minsan 4. Di ngayon, yung babaon doon, ang dapat na nakalitaw kasi 1 meter lang Sa mga yung 5, nakabaon. So pagka ginawa mong 3 o kaya 4, hinati lang. Yung sinabi ko sa iyo na scouring na yun, kasi lupa, makikita mo pagdaan ng mga ilang taon lang, halimbawa, o buwan, makikita mo nakabitin na yung Nakalutang na. Lulugso ngayon yung Lulugso. Sasabihin ngayon ng, sir, kaya ako naman po, napipilitan lang po naman ako na gawin yan sapagkat si congressman po, humingi sa akin ng from 15 to 20%. Yung kontraktor ang nagsasalita. Kukuha po si Kong ng ganito. Pagkatapos yung district engineer, kasama na po yung COA, kasama na po yung DBM, meron pong porsyento dyan. Yung quality control, meron po yan. Yung tax na yan dyan po yan. Pagkatapos yung barangay, may kumukuha pa po dyan. Kapag sinuma mo yon, ang natitira na lang sa pondo na talagang gagamitin mo, 42% na lang malaki pa yan. Hindi, ibig ko sabihin, ipagpalagay natin ang average 42% na lang ang natitira. Higit sa kalahati na waldas. Pero yun nga. Saan mo ngayon kukunin? Kaya ngayon, sasabihin natin, yung quality, yung integrity, nung ginawang project talagang
Na-sacrifice, doon nakuha. Sacrifice. Kanya nga mawawala lahat yan eh. Ngayon, kung gusto ninyo nga ako, mag-random tayo. Random check. Pababako ko lahat yung mga ano ninyo, yung ginawa ninyong sheet piling na yan. Maganda yan. Nakikita ko yan, at tigtatatlo lang pala. Makikita mo ngayon, baka kala nila, interesado ako sa kontraktor. Interesado ako sa kontraktor. Pero, ito na yun ha, mga contractors, makinig kayo. Pero, makipag-cooperate kayo, makipagtulungan kayo. Tama. Sabihin ninyo kung magkano binibigay nyo sa mga taong gobyerno. Correct. Para hindi kayo ang madidikdik dyan. Totoo. O, yan lang aking munang masasabi. Hindi tayo nananakot. Yan naman Tinatakot ko lang. Kailan? Sa Miyerkules pa? Sa Martes. Sa Martes. Sa Senate Blue Ribbon. Wala tayong magagawa. Yun ang tungkulin natin eh. Abangan natin yan. Hindi talaga tayo, hindi tayo nagkulang, hindi tayo nasayang ang ating boto dito kay Marcoleta, no? At this coming Tuesday, abangan natin dyan sa Senado, ha? Simula ng imbestigahan ni Marcoleta, itong mga, Senator Marcoleta, itong katiwalian sa flood control na ito, ng mga proyekto, no? Mga contractors, naghahanap buhay lang naman ito mga contractors na ito. Ang sabi ni Marcoleta, para hindi kayo ang madiin dito sa korupsyon na ito, sabihin nyo magkano ang binigay nyo dito sa mga kongresista na ito. Di ba? Tapos. Okay? So, yun po. Sobrang magaling po itong si Senator Marcoleta. Libre po kayong mag-comment, mag-react sa ating talakayan ngayon, no? Anong masasabi nyo? Mag-comment lang kayo sa comment section at ilatag nyo ang inyong mga argumento doon, no? Pag-usapan natin. And don't forget sa mga nanonood ngayon, paki-like at saka paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa mga pangyayari ngayon. Okay? And guys, sa mga ngayon lang nanood sa aking channel, mag-subscribe na po kayo sa Don Mar TV kasi walang bayad po ang subscription. Libre lang mag-subscribe, okay? Updated pa kayo sa mga balita, okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.